Doon po sa nangyari, di ba karapatan natin, sir, na magkaroon ng peaceful assembly? Pero nung sa Tagum Rally, sir, mayroon ding mga ganong issue na naipit din yung governor doon. Pagdating naman dito sa Bulacan, na siyang taker sana na local government doon sa Maisog Rally, may mga issues din, mas matindi. Ano ba ang nakikita mo, sir, sa sa current government? Deliberate suppression yan. Alam mo, MJ, sa Philippines, enshrine ng Constitution yan to ensure individual to freely publish, sabihin nila kung ano sa saloobin nila. Karapatan. It's the freedom of expression together with the right to privacy. Dapat yan. Pero ang nangyari, government mismo ang nag-suppress sa kanila, deliberate. Parang yun na, nangyari sa Tagum. Ito na naman sa... kudos also to the organizer for sa endurance nila, sa Maisog organizer na talagang i-push nila. Pero sad to say, yun ang nangyari. Sir, sa MNLF ba, gaano kahalaga sa inyo yung freedom to express and freedom of speech? Nako, MJ, diyan kami nabubuhay. Kaya si MNLF, at the very beginning, yung oppression, suppression, humantong kami na humawak na ng barel. That's why our beloved founding chairman, His Excellency Professor Norm Misuari, nag-vigil diyan sa Malacanang sa time ng Marcos Sr. After ng Jabida. So nag-vigil, naglagay ng coffin. Doon siya naglabas ng sama ng loob. Nag-umpisa lang sa isang kris hanggang nag-resist na ang Moro, magkaroon ng Moro resistance because of the abuse of the government. Ito ngayon, papunta na tayo dyan sa authoritarian. Parang martial law is in place na. Control na lahat ng LGUs. May gag order na walang permit. So, hindi na maganda. Dapat magising na ang taong bayan. Hindi na pwede ito. This is authoritarian government na. Hopefully, makarating kay Presidente ito na kung sa kanya ba talaga galing ang order na yan or somebody. Kasi sir, doon sa press conference, yung mga organizer mismo, binamagit nila yung chain of command. Ultimately, ang dulo niyan, Presidente ng Pilipinas. Hindi rin nila naiwasan na mag-compare dahil kung panahon ni former President Duterte, yung mga nag-rally, pinatuloy ng Malacanang. Hindi pinigilan, kinausap, pinakain pa. Ngayon, wala kahit permit, ipit na ipit. Malaking pagkakaiba talaga. Because the President, may wisdom siya Kung ang bulkan ay sasabog, before yan sasabog, kailangan sisingaw yan, bubutasan yan, para marinig mo. Tulad dito, mga hinaing ngayon, dapat tinuloy lang, tapos kung ano ang reaksyon ng tao, para yun ang i-correct ba natin ito, kung ano ang dapat lumabas na sentimento ng tao, dapat pakinggan. Demokrasya ito Demokrasya ito, so dapat pakinggan. Pero what happens, nagkaroon ng suppression. Ang taong bayan, alam naman nila hindi maitago. In fact, walang mainstream media nagkukover. Kung walang isiminay, bulag ang lahat. So, kudos to the isiminay for exposing the truth. Itong nangyayari ngayon.